Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus, Kapitulo 4, simula versikulo 24 hanggang versikulo 26. Isang gabi, samantalang namamahinga sila Moses, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang papatayin. Kaya't si Sipora ay kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos ipinahid niya kay Moses ang pinagtulian, saka sinabi, "Ngayon kasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo." Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moses. Kaya sinabi ni Sipora, "Nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli." So sa passage na to, sinubukan ng Diyos na patayin si Moses, pero namagitan ang kanyang asawa na si Sipora at tinuli ang kanilang anak. At dahil sa dugo na yaon, naligtas si Moses. Pero sa panahon natin ngayon, merong yung dugo ni Kristo. Yun ang kailangan natin para rin tayo ay maligtas. Kasi alam naman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo ay napakamakapangyarihan, kaya kanitong linisin at maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kumbaga, magiging identity mo na ay ang Panginoong Jesus. Hindi ka na titingnan bilang ikaw, pero titingnan ka na bilang kabahagi ni Kristo. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay para sa lahat. So tayo, habang tayo ay nabubuhay, ay tanggapin natin at gamitin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Dahil kung wala ang dugo ng Panginoong Hesus, lahat tayo ay mapaparusahan. Lahat. Sapagkat alam natin na lahat tayo ay nagkasala at walang matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan natin, habang tayo nabubuhay, ay tanggapin ang dugo ng Panginoon. At naway tanggapin niyo rin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus.